Ano kung sasabihin ko sa iyo na may isang estratehiya na sobrang lakas, sobrang psikolohikal na nakakasira, na ang no contact ay parang mahina na kung ikukumpara. Ang no contact ay nag-iiwan pa ng pag-asa. Ito'y nag-iiwan sa iyo ng paghihintay, panunood at pagnanais na baka babalik sila. Pero ang estratehiyang ito ay magpapadama sa kanila ng pagsisisi na umalis sila sa unang lugar. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil naging isa kang tao na sobrang makapangyarihan, sobrang hindi matutuklasan, na wala silang ibang pagpipilian, kundi tanungin ang lahat ng bagay. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng laro o paghihintay sa iyong telepono tulad ng isang tanga na nabighani sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kontrol, tungkol sa ganap na pagpapalakas ng iyong sarili na, sa oras na makita nila kung ano ang nawala nila, hindi mo na sila aalalahanin. Ito ang kwento ng isang lalaking wasak dahil sa pusong sugatan tulad mo. Isang lalaking akala niya sapat na ang no contact hanggang natuklasan niya ang isang mas malakas na estratehiya. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng isang sandatang sobrang epektibo na hindi lang nila mamimiss ka, kundi magsisisi pa sila na lumayo. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pagdurusa at magsimula sa panalo, i-hit mo ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ang may control sa aking kapalaran. Ngayon magsimula na tayo. Numero 1, ang pagbagsak isang lalaki, wasak dahil sa pag-ibig. Hindi niya ito nakita na parating. Isang sandali siya ang mundo niya, ang mga pag-uusap sa hating gabi, ang mga biro na tanging sila lang ang nakakaintindi, ang mga malalim na pag-uusap na nagpaniwala sa kanya na may totoong relasyon sila. Isang relasyon na hindi matitinag at pagkatapos bigla na lang siya ay nawala. Walang mahabang paliwanag, walang paumanhin, isang malamig na paalam na tumama sa kanya na parang isang talim sa dibdib. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kanyang telepono, paulit-ulit na binabasa ang huling mensahe niya, na para bang kung titigan niyang mabuti, magigising siya at magkakasunduan. Pero hindi talaga. Ang mga sumunod na araw ay isang pagpapahirap. Bawat kwarto ay parang walang laman. Bawat kanta ay nagpapaalala sa kanya ng kanya. Ang kama ay sobrang lawak. Ang telepono ay sobrang tahimik. Naririnig pa rin niya ang tawa niya sa isip niya at naiisip pa rin kung paano siya tumingin sa kanya. Parang siya lang ang lalaki sa buong mundo. Pero ngayon tinitingnan siya niyon parang isang estranghero. Mas masakit. Parang hindi siya umiiral sa mata niya. Diyan siya nasaktan ng sobra. Kung paano siya madaling nakalimot, kung paano siya mabilis na inalis siya. Parang isa lamang siyang yugto, isang pangalan na makakalimutan niya sa loob ng ilang buwan. At gayon pa man hindi niya magawa iyon. Ang isip niya ay naging isang labanan. Pinagwara ng galit at sakit sa puso, ang kagustuhang magalit sa kanya at ang pagnanais na balikan siya. Inuulit-ulit niya ang bawat sandali, bawat pag-uusap, naghahanap ng pagkakamali, ng punto kung saan nagsimula ang lahat ng mali. Baka naging masyado siyang magagamit, masyado bang mapagmahal, hindi ba sapat? Pinahirapan niya ang sarili sa mga tanong na walang kasagutan, nawawala ang tulog sa isang nakaraan na hindi na niya mababago. Diyan nagsimula ang mga payo. Huwag makipag-ugnayan, sabi nila, mawala, pabalikin mo siya. Kaya ginawa niya, tinanggal niya ang numero niya, tumigil sa pag-check ng social media niya at pinilit na hindi siya makipag-ugnayan. Bawat oras na ang mga daliri niya ay maglalapit sa keyboard na parang gusto niyang magpadala ng mensahe, pinigilan niya ang sarili. Sinabi niya sa sarili na malakas siya, na ito ang paraan para mapagtanto niya kung ano ang nawala niya. Pero sa kaloob-looban niya, siya pa rin ay isang bilanggo. Dahil kahit hindi siya nakikipag-usap sa kanya, patuloy pa rin siyang iniisip. Bawat araw, tinitingnan pa rin niya ang telepono niya, umaasa na makaka-receive ng mensahe na hindi dumating. Nagsiscroll sa mga lumang litrato, nagtatanong kung talaga bang may malasakit siya. Sinasabi niya sa sarili na siya'y gumagalaw. Pero sa katotohanan siya'y naghihintay. Naghihintay na bumalik siya. Naghihintay na isang araw magising siya at mapagtanto niyang nagkamali siya. Pero ang araw na iyon ay hindi dumating. At doon niya naisip, hindi sapat ang no contact. Isa lamang itong panggamot, hindi lunas.
Dahil hanggat ang kaligayahan niya ay nakadepende sa kanyang pagbabalik, hanggat kailangan niyang ng pag-aproban niya para magkapuno ulit, siya pa rin ay mahina. At ang kahinaan ay hindi kaakit-akit. Hindi siya iginagalang nang siya'y wasak at hindi rin siya igagalang kung maghihintay lang siyang umaasa na magkabalikan. Naglalaro siya ng laro na tapos na ang pagkatalo. At doon, nagbago ang lahat. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ang nagmamay-ari ng aking emosyon. Numero 2, ang katotohanan. Tungkol sa no contact, bakit hindi sapat? Ang no contact, ito ang payo ng karamihan, ang go-to strategy kapag ikaw ay iniwan, ginughost o pinalitan. Huwag mo na siyang pansinin, sabi nila. Babalik siya kapag na-realize niyang kung anong nawala sa kanya. At sa simula, parang perpektong plano ito, isang tahimik na digmaan, isang laban ng pasensya. I-cut off mo siya, mawawala ka at maghihintay ka. Naiisip mo ang araw na magsisisi siya. Ang sandali na titignan niya ang phone niya, makikita niyang wala ka na at bigla siyang magpanik. Sinabi mo sa sarili mo na magsisimula siyang mag-isip tungkol sa iyo. Mamimiss ka. Susuay ng social media mo na mararamdaman niya ang pagkawala mo kagaya ng nararamdaman mo. Pero narito ang brutal na katotohanan. Kadalasan, hindi siya magsisisi sa paraang inaasahan mo. Ang no contact ay maaaring ang mag-work, pero tanging kung tunay kang nakapag-move on. Ang problema, karamihan ng mga lalaki, hindi nila ito nagagawa. Ginagamit nila ang no contact bilang taktika, hindi bilang isang pagbabago. Hindi sila tunay na gumagaling. Naghihintay lang sila. Naghihintay para sa mensaheng yon, ang tawag sa telepono, ang sandaling siya na mismo ang makaka-realize kung ano ang nawala niya. Pero ang paghihintay ay kahinaan pa rin. Dahil hanggat umaasa kang babalik siya, siya pa rin ang may kontrol sa iyo. Nararamdaman ito ng mga babae. Nararamdaman nila kapag ang isang lalaki ay nagpapanggap lang na malakas, kapag siya ay gumaganap ng papel ng isang taong nakapag-move on kaysa aktwal na ginagawa ito. Alam nila kapag ang isang lalaki ay emosyonal pa rin na nakatali sa kanila, kahit sa katahimikan. At iyan ang dahilan kung bakit madalas na nabibigo ang no contact, mag-isa lang. Dahil kung nararamdaman niyang ikaw ay patuloy na nanonood, naghihintay, umaasa, alam niyang mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa iyo. At anong mangyayari pagkatapos? Hindi kanya mamimiss. Magpapatuloy siya sa tunay na pag-move on. Siguro mag-check-in siya pagkatapos ng ilang linggo just to see kung nandyan ka pa. Just to get that small hit of validation. At kapag nakita niyang nandyan ka pa, na sumasagot ka pa, na may malasakit ka pa, babalik na naman siya, mas tiwala pa siya sa desisyon niyang lumayo. Isa ka lang palang laro na natalo na niya. Diyan karamihan ng mga lalaki nagbabagsak. Nakakuha sila ng konting atensyon, ng panandaliang dopamine rush, at inisip nilang ito na babalik siya. At sa sobrang excitement, nagkakaroon sila ng fatal na pagkakamali. Ipinapakita nila ang mga baraha nila. Sumagot sila ng mabilis, masyadong masigasig. Ipinakita nilang hindi sila talaga nakapag-detach. At sa moment na iyon, na-realize niya na tama siyang umalis. Kaya anong sagot? Kung hindi sapat ang no contact, ano ang kailangan? Ang sagot ay maging isang lalaki na hindi na niya maaabot kailanman. Hindi lang sa pamamagitan ng katahimikan, hindi lang sa pamamagitan ng paghihintay, pero sa pamamagitan ng ganap, hindi matitinag na kawalan ng malasakit. Dahil ang katotohanan, mararamdaman lang niya ang pagkawala kapag nakita niyang hindi ka na apektado, hindi nagpapanggap, hindi nagpapakita, pero talagang nawala. At kapag siya ay lumapit dahil sa kalaunan, gagawin niya iyon. Hindi mo na siya pakialaman gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Wala akong kailangan, ako ang pinipili ko. Numero 3. Ang kapangyarihan ng kawalang malasakit sa simula. Inisip niyang ang no contact ang sagot. Naniniwala siya na kung manahimik lang siya ng sapat na panahon, magsisimula siyang mamiss siya, na siya ang lalapit kapag na-realize niyang kung anong nawala sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natutunan niyang isang brutal na katotohanan. Hindi sapat ang no contact. Sa kaloob-looban niya, patuloy pa rin siyang naghihintay,
umaasa at pinapayagan pa rin siyang mamuhay ng libre sa kanyang isipan. At hanggat may malasakit pa siya, nananatili siyang mahina. Diyan siya nagdesisyon, wala nang paghihintay, wala nang pag-asa, wala nang pagpapanggap. Panahon na para sa isang bagay na mas malakas pa kaysa sa katahimikan, isang bagay na hindi niya inaasahan. Pinili niyang magkaroon ng kawalang malasakit. Hindi lang basta hindi siya pansinin, kundi tuluyang alisin siya sa equation. Hindi na siya mahalaga. Ang mga iniisip niya, ang mga nararamdaman niya, ang mga pagsisisi niya, wala nang kahulugan. Hindi lang niya tinanggal ang komunikasyon, tinanggal niya siya sa mundo niya. Tumigil siyang mag-check ng social media niya, tumigil mag-isip kung sino ang kasama niya, at tuluyang isinara ang pinto. Walang just in case kung magdesisyon siyang bumalik. Dahil narito ang katotohanan. Ang no contact ay katahimikan, ngunit ang kawalang malasakit ay kapangyarihan. Ang katahimikan ay may emosyonal na bigat pa rin. Ibig sabihin nito ay may malasakit ka pa. Pero ang kawalang malasakit, iyon ang nagpapapanik sa mga tao. Iyon ang nagpapatanong sa kanila ng lahat. Kapag ang isang tao na minsan ay nagmahal sa iyo, ay ngayon tinitingnan ka na lang bilang isa pang tao, isang tao na maaari nilang lampasan sa kalye nang walang kahit anong pag-aalala, iyan ang magpaparamdam sa kanila ng tunay na bigat ng pagkawala at iyan ang eksaktong nangyari. Sa simula hindi niya ito napansin. Akala niya naglalaro lang siya ng parehong laro gaya ng ibang mga lalaki. Naghihintay, nagdurusa ng tahimik, umaasa na babalik siya. Ngunit may nangyaring pagbabago. Ang pagkawala niya ay hindi pansamantala. Totoo ito. Nagbago ang kanyang enerhiya. Hindi lang siya umiwas sa kanya. Lumampas na siya sa kanya. Isang araw chinek niya ang social media niya, umaasang makikita ang parehong lalaki na iniwan niya. Ngunit sa halip, nakita niyang isang hindi makikilalang tao. Hindi siya malungkot. Hindi siya nagpo-post ng malulungkot na quotes o nagtatangkang magpansin. Siya ay nabubuhay, umuunlad at tuluyang hindi apektado. Mas maganda siya, mas tiwala, mas malakas at pinakamasakit sa lahat, hindi na siya bahagi ng kwento niya. Diyan, nagsimulang pumasok ang mga pagsisisi. Nagtanong siya, bakit hindi siya wasak? Bakit hindi siya nagtatangkang bumalik sa akin? Nagkamali ba ako? Bigla, hindi na siya sigurado sa sarili niya. Dahil kapag ang isang lalaki ay nag-move on nang walang pag-aalinlangan, kapag siya ay ganap na na-detach, pinipilit nitong tanungin ang halaga ng sarili ng mga tao. Inisip niya na palagi siyang nandyan, na maaari siyang bumalik anumang oras na gusto niya. Pero ngayon hindi na siya sigurado at iyan ang sikreto. Ang kawalang malasakit ay mas malakas kaysa sa katahimikan. Mas makapangyarihan ito kaysa sa pagkawala. Ang mga tao ay hindi naghahangad ng mga bagay na maaari nilang balewalain. Naghahangad sila ng mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Kapag naabot mo na ang antas ng pagka-detached, hindi mo na kailangang i-block ang sinuman. Hindi mo na kailangang ipahayag ang iyong pag-alis. Ikaw na lang mismo ang magiging isang tao na hindi na nila maaabot muli. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ay hindi matitinag. Numero 4, ang madilim na panig ng atraksyon, inisip niyang nanalo siya nang umalis siya. Akala niya ay babagsak siya, malulunod sa pagsisisi at magiging nandyan lang, naghihintay para sa araw na magsawa siya at magdesisyong balikan ang nakaraan. Ganito ang kadalasang ginagawa ng mga lalaki. Nagmamakaawa, nagpapakumbaba, sinusubukang patunayan ang kanilang halaga na parang ang pag-ibig ay isang bagay na maaaring pag-usapan. Pero gumawa siya ng ibang bagay, nawala siya. Hindi lang mula sa buhay niya kundi mula sa isipan niya. Sa simula, hindi niya ito napansin. Abala siya sa pag-e-enjoy ng kanyang bagong kalayaan, chasing new experiences at baka may kausap pang ibang lalaki. Sa kanyang isipan, nandyan pa rin siya, nakatago lang sa background, tahimik na naghihirap. Pero habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na parang hindi na tama. Nasaan siya? Bakit hindi niya tinitingnan ang mga stories niya? Bakit hindi siya naghihintay tulad ng ibang lalaki? At doon nagsimula ang panic. Tingnan mo, predictable ang kalikasan ng tao. Hindi pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na madali nilang makukuha. Pinapahalagahan nila
ang mga bagay na natatakot silang mawalan magpakailanman. At nang makita niyang hindi lang siya hindi pinapansin, kundi nag-move on na siya ng tuluyan, nag-trigger ito ng isang malalim na bagay sa kanya. Duda, kawalan ng katiyakan, pagkakuryoso. Ang parehong lalaki na minsang nagmahal sa kanya, nagagawin ang lahat para sa kanya, ay naging isang misteryo. At wala nang mas kaakit-akit kaysa sa isang lalaki na hindi matitinag. Ito ang madilim na panig ng atraksyon, ang masakit, brutal na katotohanan tungkol sa sikolohiya ng tao. Ang mga tao ay naakit sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Naghahangad sila ng mga bagay na bihirang mangyari. At sa sandaling alisin mo ang sarili mo, tunay na alisin ang sarili mo mula sa kanilang mundo, lumilikha ka ng isang puwang na hindi nila kayang balewalain. Iyan ang dahilan kung bakit palaging bumabalik sila. Hindi dahil mamimiss ka nila, hindi dahil bigla nilang nare-realize ang iyong halaga, kundi dahil nandidiri sila sa ideya na hindi mo na sila kailangan. At doon, nagbabago ang laro. Nagsimula siyang mag-check ng social media niya, nang mas madalas naghahanap ng mga palatandaan na may malasakit pa siya. Baka magtapon siya ng maliit na pagsubok, mag-like ng lumang larawan, magpadala ng text na sana okay ka, o magpakita ng parabang walang nangyaring masama. Hindi ito isang tapat na pagtatangka upang buhayin muli ang lahat. Isang power move ito. Gusto niyang makita kung mayroon pa siyang epekto sa kanya. Kung magre-react siya, panalo siya. Kung hindi siya papansin, babagsak siya. Dito karamihan ng mga lalaki nagkakamali. Inisip nilang ang pagkakuryoso niya ay tunay na pagsisisi. Iniisip nila, ito na, nare-realize na niya kung anong nawala niya. At sa sandaling magpakita sila ng interes muli, sa sandaling mag-react sila, mawawala na sa kanya ang takot sa pagkawala at lilisan ulit siya. Nauulit ang cycle pero hindi siya. Hindi ngayon. Dahil naiintindihan na niya, siya ang premyo. Hindi niya kailangan patunayan ang kanyang halaga. Isinusuong na niya ito. At nang magdesisyon siyang makipag-ugnayan, umaasang matutuklasan ang parehong lalaki na iniwan niya. Matutuklasan niya ang isang tao na ibang-iba, isang tao na mas malamig, isang tao na tinitingnan siya hindi bilang kanyang hinaharap, kundi bilang isang aral mula sa kanyang nakaraan. At doon dumating ang pagsisisi sa kanya ng buo. Hindi dahil nawala siya, kundi dahil hindi na siya mahalaga sa kanya. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ang premyo. Numero 5. Ang stoic na pagbabago. Pagbabago ng pagkirot sa lakas ang dating siya ay hahabol sa kanya. Aakalin niya ang bawat maliit na atensyon bilang isang tanda ng pag-asa. Ia-analyze niya ang bawat galaw niya, bawat text, bawat kaunting interaction, desperadong sinusubukang tuklasin kung may malasakit pa siya. Pero wala nang ganong tao. Ngayon hindi lang siya basta umaalis, nagbabago siya. Hindi para ibalik siya, hindi para mapasaya siya, kundi para sa kanyang sarili. Ang kirot ay isang makapangyarihang bagay. Para sa karamihan ng mga lalaki, ito ay nagiging bilangguan. Isang cycle ng pagsisisi, pagdududa sa sarili at walang katapusang pagdurusa. Pero para sa mga bihirang tao, yung mga nakakaintindi sa kapangyarihan ng stoicism, ang kirot ay nagiging ibang bagay, gasolina, isang sandata, isang katalista ng muling pagkabuhay. Ang pagkakaiba ng mahina at malakas ay simple. Ang mahina ay nagpapabaya sa kirot na magtakda sa kanila. Ang malakas ay ginagamit ito upang mag-evolve. At yun ang eksaktong ginawa niya. Sa halip na tumakbo mula sa kirot, niyakap niya ito. Umupo siya kasama nito. Hinayaan niyang maging matalim siya. Bawat sandali ng pagkabigo ay naging aral. Bawat patak ng pagdurusa ay naging motibasyon. Itinigil niya ang pag-aaksaya ng oras sa mga alaala ng nakaraan at nagsimula siyang mag-concentrate ng kanyang enerhiya sa isang bagay. Ang maging hindi matitinag, nagsimula siya sa kanyang isipan. Ang kontrol sa emosyon ay naging kanyang pundasyon. Pinag-aralan niya ang stoicism, tinrayin ang sarili niyang pamahalaan ang kanyang emosyon kaysa makontrol siya ng mga ito. Natutunan niya ang sinaunang pilosopiya na humubog sa mga mandirigma at emperador sa loob ng mga siglo. Ang sining ng pagdetat sa lahat ng bagay,
na hindi niya kayang kontrolin at pagtanggap ng realidad ng walang paglaban. Dati siya ay reactive, pero ngayon siya ay kalmado, hindi matitinag, hindi matatauhan. Sumunod ang katawan niya. Ang isipan ng isang mandirigma ay kailangang tugma sa katawan ng mandirigma. Inubos niya ang lahat ng enerhiya na sana ay napunta sa sakit ng puso at ibinuhos ito sa disiplina sa sarili. Ang gym ay naging kanyang larangan. Bawat rep, bawat set, bawat patak ng pawis ay isang tahimik na pangako sa sarili. Hindi na ako magiging mahina ulit. Nagbago ang kanyang katawan, nagbago ang kanyang postura. Ang paraan ng paglakad niya sa isang silid ay nagbago at napansin ito ng mga tao. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay ang kanyang presensya. Hindi na niya kailangan ng validation. Hindi na niya kailangan ng atensyon. At dahil wala siyang kinakailangan, lahat ng bagay ay dumating sa kanya. Ang mga taong dati ay hindi siya pinapansin ay ngayon ay naaakit sa kanya. Ang parehong babae na akala niyang kayang palitan siya ay ngayon nanonood mula sa malayo. Nag-iisip kung ano ang nawala sa kanya. Ito ang esensya ng tunay na kapangyarihan. Hindi paghahanap ng paghihiganti, hindi chasing ng validation, kundi maging isang tao na hindi matatawaran ng halaga, na ang nakaraan ay nawalan na ng saysay. Hindi lang siya basta umalis, siya ay nag-level up na higit pa sa kanyang abot, kaya siya naging isang simpleng footnote na lang sa kanyang paglalakbay. Dahil sa huli, ang pinakamataas na tagumpay ay hindi ang pagpapasaya sa kanila na magsisi na iniwan kanila, kundi ang maging isang tao na hindi nila nakayang muling makuha. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ang kirot ang nagpapalakas sa akin. Numero 6. Ang tahimik na dominasyon. Pagwagi ng walang salita ang dating siya ay pakiramdam na kailangang patunayan ng isang bagay, ipakita sa kanya at sa buong mundo na mas maganda ang buhay niya nang wala siya. Magpo-post siya ng mga cryptic na quotes, ipagmamalaki ang kanyang progreso at umaasa na mapansin siya. Pero ang lalaki na siya ngayon ay hindi na kailangang magpatunay ng anuman sa kahit sino. Ang kanyang tagumpay ang siyang nagsasalita para sa kanya. Ito ang sining ng tahimik na dominasyon. Walang salita, walang paliwanag, walang anunsyo, gawa lang. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras na subukang mapansin ng kanilang ex, siya ay nakatuon sa isang bagay. Ang itaas, ang kanyang buhay. Nauunawaan niya ang isang simpleng ngunit makapangyarihang katotohanan. Ang pinakamapanganib na tao sa silid ay ang taong hindi nagsasalita ng marami ngunit nakakagawa ng pinakamarami. Hindi siya nagbablock, hindi siya nagde-delete ng mga lumang litrato dahil sa galit. Hindi siya naglalaro ng mga bata na laro para magka-reaction. Tinatanggal lang niya ang kanyang enerhiya. At iyon ang pinaka-nakakagulo sa kanya. Hindi ang kanyang pagkawala kundi ang pakiramdam na parang hindi siya kailanman nandoon. Walang closure. Walang natitirang emosyon. Wala lang. Noong una, iniiwasan lang niya ito. Sinasabi niya sa sarili na nagpapanggap lang siya, na ginagawa niya ito para magalit siya. Pero habang tumatagal, nagsisimula siyang magtaka. Bakit hindi niya ako tinitingnan sa stories ko? Bakit hindi siya nagmamalasakit? Mali ba ang paghuhusga ko sa kanya? Inaasahan niyang makikita ang hinagpis, ang sama ng loob, ang desperadong mga pagtatangka na makuha ang kanyang atensyon. Pero wala siyang nakikita, indifference, katahimikan, pagkawala, at dito nagsisimula ang mga laro sa isipan. Dahil kapag ang isang tao na minsang nagmahal sa iyo ay biglang hindi na kinikilala ang iyong pag-iral, pinipilit ka nitong mag-reflect. Nagsisimula siyang alalahanin ang mga bagay na dati niyang ipinagwawalang bahala, ang paraan ng pagpaparamdam niya sa kanya. Ang paraan ng pagtrato niya sa kanya, ang paraan ng pagiging nandyan siya palagi hanggang sa hindi na. Tumataas ang kanyang pag-usisa. Dahan-dahan niyang binabanggit ang pangalan niya sa mga pag-uusap. Ipinapasadahan niya ang social media niya at naghahanap ng mga palatandaan na siya'y nagmamalasakit pa. Pero ang natagpuan niya ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang siya nabubuhay, umuunlad siya. Mas maganda ang hitsura niya, mas masaya siya. At ang pinakamasama sa lahat, hindi siya tumitingin pabalik. Ito ang sandali na nagsisimulang pumasok ang pagsisisi,
Ang realization na habang siya ay abala sa paglilibang sa ibang tao, siya ay naging lalaki na matagal niyang gusto pero ngayon ay hindi na niya matamo. Ito ang dahilan kung bakit ang pagwagi ng walang salita ay ang pinakamakapangyarihang tagumpay. Dahil hindi ito nanggagaling sa pagsubok na kumbinsihin siya ng anuman. Nanggagaling ito sa pagiging hindi matitinag. Ngayon, nauunawaan na niya ang lihim. Ang enerhiya ay mas malakas kaysa sa mga salita. Hindi na niya kailangang mag-post kung gaano siya nagbago. Nararamdaman ito ng mga tao, ang kanyang presensya, ang kanyang ugali, ang kanyang tagumpay. Lahat ito ay nagsasalita para sa kanya. At kapag dumating ang sandali, kapag siya ay nag-reach out upang subukang makita ang lalaki na dati niyang nakilala, matutuklasan niyang matagal na siyang wala. Dahil ang pinakamakapangyarihang hakbang ay hindi pagpapakita na mali sila, kundi ang ipakita sa kanila na hindi sila naging factor sa iyong tagumpay. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Pinapayagan kong magsalita ang mga aksyon ko. Numero 7. Ang pagbabago sa lipunan. Paglikha ng aurang misteryo noong una, inisip niya na ang ganap na pagkawala ang sagot, na kung siya'y biglang maglaho, iiwan siya ng nag-iisip, nang namimisi siya, nang nagsisisi sa lahat ng nangyari. Pero nang maglaon, napagtanto niya ang isang mas makapangyarihan. Ang misteryo. Ang ganap na pagkawala ay madaling ipaliwanag. Iisipin niyang siya ay bitter, nasaktan pa rin at iniiwasan siya dahil sa kahinaan. Pero ang isang lalaki na naroroon, ngunit mahirap basahin, siya ang sumasakop sa isipan, hindi niya siya ni-block. Hindi siya naghanap ng atensyon. Simpleng naging hindi ma-predict. Kung dati siya ay isang open book, ngayon siya ay isang puzzle na hindi niya kayang lutasin. Walang malungkot na quotes, walang indirect na mensahe, walang halatang pagsubok na magpansin, simple lang piniling pagiging naroroon. Isang sulyap dito, isang sandali doon. Tama lang upang magtaka siya, ngunit hindi sapat para lubos na maunawaan kung anong iniisip niya. Ito ang sining ng social shift. Hindi ka nawawala. Nag-evolve ka sa harap ng mata ng lahat. Gumagalaw ka ng tahimik, pero may mga pahiwatig. Isang litrato na nagsasabing may buhay kang hindi siya bahagi. Isang maikling kwento na nagpapakita ng pagbuti mo, pero walang konteksto. Walang mga caption na humihingi ng atensyon, walang mga hindi kailangang paliwanag, tanging tiwala, presensya at lakas. At dito nagsimula siyang mag-isip. Dahil kapag ang isang lalaki ay nagbago, instinctively nais malaman ng mga babae. May ibang babae ba siya? Tinalikuran na ba niya ako? Laging ba siyang ganito kalakas at hindi ko lang ito napansin? Binabalikan niya ang social media niya, naghahanap ng isang palatandaan. Anumang bagay na magpapatibay ng nararamdaman niya. Pero wala siyang makikita. Walang emosyonal na pagsabog, walang hinagpis. Tanging isang lalaking kitang-kita ang pag-unlad. Habang mas pinipilit niyang intindihin siya, mas nadirindi siya. Inisip niyang kilala niya na siya, na alam niya kung ano ang nararamdaman nito, na siya ang laging magmamahal ng higit. Pero ngayon siya na parang isang estranghero, isang misteryo. At ang misteryo ay akit. Narito ang katotohanan. Hindi nakakaramdam ng obsesyon ang mga tao sa mga bagay na naiintindihan nila. Ang obsesyon nila ay sa mga bagay na nakakalito. Nakakaakit sila sa mga hindi nila lubos na maabot. At sa sandaling, ikaw ay maging hindi ma-predict, hindi mabasa, hindi matouch, doon kanila hindi matitigil ang pag-iisip. Ngunit ang tunay na makapangyarihang hakbang, hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Hindi ka nagiging misteryo upang mabalik siya. Ginagawa mo ito dahil hindi mo na kailangan pang magpaliwanag ng iyong sarili. Ang buhay mo ay iyo at hindi na siya may access dito, hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng iyong desisyon. At ito ang dahilan kung bakit siya nagsisisi sa lahat ng bagay. Gaya ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ay isang misteryo.